Manalangin po tayo, Panginoong Hesus, muli kaming lumalapit sa inyong harapan sa gabing ito. Dalangin po namin, O Father God, na patuloy na kayong aming maging tagapagturo, Panginoon, sa mga salita na aming mapapakinggan. Magkaroon to ng kalakasan sa amin, Lord God, ma-apply namin sa amin po mga buhay, Panginoon. At patuloy nga na kayo po ang siya maghari sa bawat isa sa amin, O Father God. Sa inyo po papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong topic 177, faithful to bear fruit. Kukuhanin po natin yung ating main verse sa Colossians chapter 1 verse 6. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa NIV version, in the same way the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. Sa Tagalog, ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad na nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ang gospel po, tandaan po natin, it is not static. It is alive, active, and fruitful. From the moment na nireceive po natin si Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay natin at naunawaan po natin yung kanyang biyaya, yung grasya, yung pag-ibig ng Diyos, the Spirit begins a transformative work in us. Kasi 'di ba, si Holy Spirit nung tinanggap natin si Jesus Christ, nanahana sa atin. Sabi nga, yung katawan natin yung naging temple of the Holy Spirit. At yung banal na Espiritu, siya yung nagpapabago sa atin. Siya yung tumutulong para tayo po ay makapamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. This fruitfulness is not just personal growth, but a testimony to the world of God's redeeming power. So tandaan natin ha, pag sinabi kasing transformation in the Christian way, hindi lang ito yung personality natin yung nababago, yung ugali natin, yung character natin. So that is inward. Pero more than that, nagagamit tayo ng Lord doon sa kanyang mission, 'di ba? To preach the gospel, to share the word of God to others, to share the love of God to other people. At yun yung gusto ng Lord na gawin natin, na kanyang mga anak. So as believers, we are called not only to receive salvation, but to reflect it through the lives that bear fruit, fruit that lasts. Yan. So yun ang gusto ng Lord, na tayo hindi lang tayo tagatanggap ng kaligtasan mula sa Kanya. So that is very important. Pero yung salita ng Diyos na natanim sa atin, gusto ng Lord na mamunga. At sabi nga, hindi naman talaga tayo nagpo-produce ng fruit. Bearer lamang tayo ng fruit. Ang producer talaga ng fruit, walang iba kundi si Jesus Christ. So tayo lang, nagpapagamit lang tayo as instrument, as vessel ng ating Panginoon. So tingnan po natin yung background po nung binasa po natin na verse. Yung binasa po natin is part pa din ng letter po ni Paul to the Colossians. It was written during his imprisonment in Rome. So kita mo 'di ba, ang dami talaga nagawang ministry ni Pablo kahit nung siya ay nakakulong. Sabi dito, addressing a church he had not personally founded but deeply cared for. Ganda no, hindi siya yung mismong sabihin na natin hindi siya yung nagplant ng church na to, maaaring hindi siya yung pastor ng church na yan, pero andun yung kanyang pagmamalasakit, andun yung kanyang pag-ibig doon sa Colossians. In Colossians chapter 1 verse 6, Paul celebrates the global impact of the gospel and its visible transformation in the lives of believers. Yung praise na bearing fruit and growing, it echoes Genesis imagery and Jesus' teachings in John chapter 15, emphasizing spiritual productivity as a sign of genuine faith. So basahin po natin yung John chapter 15 later. So this verse invites us to see fruitfulness not as optional, but as essential evidence of grace understood and embraced. So yun na, hindi siya option, kundi essential siya para mapakita na talagang tunay na genuine tayong Kristyano. Kailangan namumunga tayo, 'di ba? Kung talagang naunawaan natin yung pag-ibig, yung biyaya ng Diyos. It's a call for us to examine whether our lives reflect the gospel's power and purpose. Kasi ganun ang gusto ng Lord 'di ba? Sabi nga, nagsisimula ang pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng kanyang mga salita.
pero hindi natatapos to listening to the Word of God. Kailangan may application kasi 'di ba faith without works is dead. So kailangan yung mga salita natin napapakinggan, ina-apply po natin, tinatayuan po natin. Ito po yung sabi ng John chapter 15 verses 1 to 10. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So makikita natin sa verse 2, andun yung pruning, 'di ba? So ganun yung ginagawa sa punong kahoy, sa halaman. Pinuputulan, nililinis, yan, para lalo pang gumanda, 'di ba? Sabi ng verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Kasi syempre, naglilinis sa atin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi ng verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Ayun. So kaya kailangan na umaatin tayo lagi ng Bible study, may mga quiet time tayo, nagde-devotion tayo. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So kailangan pala for us to bear fruit, nananatili tayo dun sa puno, dun sa ugat, walang iba kundi yung Panginoon. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. So apart from God, we can't do anything. So kailangan naka-angkla yung ating faith sa Panginoon, grounded yung ating paniniwala sa Kanya. Ang hindi na nanatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyong aking mga salita, sabi ng verse, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Ang ganda, no? So, ang sikreto para yung mga hihingi natin sa Kanya, mangyari sa buhay natin, manatili tayo sa presence of God. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo masaganang nagbubunga at sa gayon kayo magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang utos ng aking Ama at kayo nananatili sa kanyang pag-ibig. So makita natin na nag-exemplify talaga ng obedience to God the Father. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo, 'di ba? So in the same way, tinuturuan tayo ng Lord na manatili tayo sa kanyang presensya, sa kanyang mga salita. Magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa kanya para tayo po ay magbunga. So may tatlong points po ako na gustong iwanan sa atin tonight. Yung point number 1 ko, we are empowered to live godly lives. Yan, so marami ko na pong mga nakausap. Totoo naman, napakahirap na gumawa ng mabuti, magpakabait, magpakabanal, 'di ba? Pero tandaan po natin, ang Panginoon yung nag-empower sa atin na makapamuhay sang-ayon sa gusto ng Lord. Sabi nga ng Titus chapter 2 verses 11 to 14, for the grace of God has appeared, teaching us to say no to ungodliness. So yung biyaya ng Diyos, siya ay nagtuturo sa atin na gumawa ng tama, mag-say no sa mga hindi kalooban ng Panginoon. God's grace doesn't just save, it trains. As dearly loved children, we are empowered to live lives that reflect holiness and point others back to Him. So laging ganun, hindi lang basta nagliligtas ng biyaya ng Diyos, tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos na makapamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga sa Tagalog, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito daw ang nagtuturo. Alin daw ang nagtuturo? Na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa pag-ibig sa daigdig na ito na may pagpipigil sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Walang iba kundi ang grace of God, ang kagandahang loob ng Diyos. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw nating inaasahan, itong araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Heso Kristo, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. So sabi nga nung Titus chapter 3, 3 to 11, it shows the transformation from foolishness to renewal through the power of the Holy Spirit. Nung una, tayo rin mismo ay mga hangal, 'di ba totoo?
hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin at latang uri ng kalayawan. Nung wala pa tayong relasyon kay Jesus Christ, naghari sa atin ng masamang isipan at pagkaingit, tayo'y kinapuutan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Ngunit sabi ng verse 4, nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Bakit daw tayo niligtas ng Lord? Dahil ba mabait tayo? Dahil ba tayo po ay mapagbigay, mapagpasensya? Pero sabi dito, kung di dahil sa kanyang habag sa atin. So, andun yung grace, yung mercy ng Lord. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Yun yung nangyari kasi sa atin na born again tayo. Born again in spirit. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na Seso Kristo upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. So yung point number 2 naman natin, we are entrusted with the mission to lead others to grace. So babasahin po natin yan sa 2 Peter chapter 1 verses 3 to 9. His divine power has given us everything we need for a godly life. So pinagkatiwalaan tayo, hindi ka basta pinili ng Lord. May reason, may purpose ang Lord bakit ikaw. At sabi dito, pinagkatiwalaan tayo ng mission to love God, to love others, to lead other people to the grace of God, to Jesus Christ. Fruitfulness is tied to knowledge, self-control, perseverance, and love. Yung mga qualities na ito, it make us effective and productive in leading others to Christ. So, syempre, kailangan meron tayong knowledge of the Word of God, di ba? So, kailangan alam natin yung salita ng Diyos. How can we share something na hindi natin alam? Then, syempre, yung fruit of the Holy Spirit nasa atin, yung self-control, andun yung perseverance, andun yung love natin na kahit na may mga trials, kahit na na-challenge or natetest yung pag-ibig natin sa Lord, sa kapwa natin, so still nagpapatuloy tayo at ginagawa natin yung gusto ng ating Panginoon. Sabi nga ng verse na 2 Peter 1, 3 to 9, tinanggap natin daw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ganda, no? So, tinanggap natin lahat. So, we have all the resources that we need para makapamuhay tayo na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa parang ito, ibinigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang alin daw ang kabutihan. Sa ating daw kabutihan ang kaalaman. Sa ating kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa ating pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa ating katatagan ang pagiging maka-Diyos. Sa ating pagiging maka-Diyos ang pagmamalasakit sa kapatid at sa ating pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang makatangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. So mapapansin natin, di ba yung verse na binasa natin, pinapakita dito na we are changed by God from glory to glory. Nagiging kamukha at kamukha natin ng ating Panginoon. Ngunit kung wala sa inyo mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita. At nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. So again, balikan natin yung identity natin that we are sons and daughters of God. Na tayo nilinis na, pinatawad na ng Lord at yung lahat ng character attribute ng Lord nasa atin din. Kailangan lang na mag-manifest, lumabas po sa atin kung ano yung mga magagandang katangian na ibinigay na sa atin ng Lord. Example nito si Peter. Peter warns that lacking these traits makes us nearsighted and blind, forgetting our cleansing from sin. Yan. Yung point number 3 natin, church, we bear fruit by walking in step with the Spirit. So mababasa natin yan sa Galatians chapter 5 verses 16 to 26. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh.
Yung fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, etc., 9 po yan, is the evidence of a life that is surrendered to the will of the Lord. Yan, sabi nga po dito, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ng mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So take note lang ha, yan po'y luma nating pagkatao. Pinatawad na tayo ng Panginoon, so exempted na po tayo dyan. So balit ang bunga ng Espiritu, ito na yung meron tayo ngayon. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatayaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamumuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Ayan. So si Paul, he contrasts the acts of the flesh with the fruit of the Spirit, urging believers to crucify the flesh and live by the Spirit. Dapat naisama na natin yon sa pagkapako ni Jesus Christ sa cross. Kasama yon sa tinapos na gawa ng Panginoon that we're now living by the Spirit, hindi by our flesh. Fruitfulness is not a result of human effort. Tandaan po natin yan na kahit anong effort mo, magpapakabait ka, gagawin mo to, ayan, so effort natin. Pero kita natin, magkakamali pa rin tayo, di ba? Pero ito po ay divine grace working through surrendered lives. Kailangan lang na isuko natin yung buhay natin sa Panginoon and let the Holy Spirit, let the Lord do His work sa buhay natin. When we truly understand God's grace, it transforms us from the inside out, producing fruit that glorifies Him and draws others to His love. So ano po yung application po natin? Reflect. What kind of fruit is evident in your life today? So sa dami ko kaninang binanggit kanina, di ba, 9 fruit of the Holy Spirit. Lahat yun nasa atin na. So ano ba yung nakikita na sa atin ngayon? Realign. Are there areas where you're resisting the Spirit's leading? Kasi minsan, alam naman natin, narinig natin ang tinig ng Diyos, clear yung salita ng Diyos, pero ayaw nating sundan ang kalooban ng Panginoon. And then respond. How can you actively lead others to God's grace through your words and actions? So sana andun din yung heart natin na more than nag-grow tayo personally, intimately with the Lord, andun yung heart din natin na mali din yung ibang tao sa biyaya ng ating Panginoon. Siyempre, tayo ang gagamitin ng Lord to share the gospel to them. So, ang challenge po sa atin tonight, walk in step with the Spirit and let your life preach the gospel louder than your words. Salamat po, Panginoon, sa inyo po mga salita. Salamat that you are faithful for us to bear fruit. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng bagay na meron kami ay galing sa inyo. Truly, Panginoon, you are the producer ng magagandang bagay sa buhay po namin. Kaya Lord, ang dalangin ko nga patuloy kami magpagamit sa inyo. Andun na manatili kami sa inyo pong mighty presence of Father God. Andun yung aming uhaw, yung gutom, yung pananabik. Sa inyo nga pong mighty presence, O Jesus. And we pray na maging good example din kami to other people. Just like how you lead us to you, Panginoon, gamitin nyo rin kami, Panginoon Lord God, to lead other people towards you, O Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.